natin. Etong issue ngayon ng mag-asawa, Yusek. Diskaya. Hindi, mag-asawa Sara Duterte tsaka Mans. Na di umano, meron daw pong sila yung utak sa pagpapasok ng 1.6 tons ng pinagbabawal po na gamot. Sa madaling salita, gamit na gamit to ng mga Duterte noon, shabu. So ngayon, maraming mga naririnig na tayo sa social media at meron na hong gumawa ng affidavit para po patunayan na totoo yung kanyang salaysay. At yung kanyang affidavit po ay totoo po, hindi po pineke. Pinanumpaan. Oo, pinanumpaan. Boss Mike, bago sagutin ni Attorney Claire yan, may tatanong lang ako. Sige. Attorney Claire, ano sa palagay mo ang stand ng Pangulo sa laban kontra droga? Patuloy ang paglaban. Nakita natin kung gaano ba karami ang nahuhuli. Pero walang pinapatay. Ang Pangulo, naniniwala siya sa due process. May respeto sa human rights. Ilang rally na ang naganap. Minadinig ba kayo kay Pangulo? Karapatan nyo ang magsalita. Karapatan nyo ang magsalita at siya ay nakikinig. So ayaw niya ng mga tipong tokhang style na pag napagbintangan, sa lupa na ang... Pag naturo ka. Sa lupa na. Ay, ito, sige, ito, ganyan. Yan na yun, wala na. Hindi ganon. Pero katulad niyan, yan ang stand ng ating presidente, may due process. Ano naman ang stand niya sa issue ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio? Na allegedly, kagaya sa tanong ni Boss Mike, allegedly na pinagbibintangan na di umano ay itinuturo. Nang nagngangalang Ramil Madriaga. Ayan. Well, ang Pangulo naman kasi, kung may ebidensya, di dapat tanggapin ang ebidensya. Pero hindi naman agad, ang Pangulo hindi naman to judgmental. Kung ano yung madinig. Diba? Sabi niya, ang pag-file ng kaso ay hindi pang optics lang. So, kung may ebidensya, at kung may magsasampa ng kaso, di investigahan. Yun naman yung sa Pangulo. Hindi siya yung tipong vindictive. Hindi siya ganun. Na pagka, kunyari, naging kaaway niya, parang yun ang sisira niya. Hindi ganun. Although yun ang ipinupukol sa kanya, yung pumupukol ng ganung bintang, sila mismo ang vindictive. Tulad ng ginawa nila kay Laila de Lima, yes. Kay Senator Trillanes, na, ay, attorney may tumawag po, okay lang ba sa inyo na dumating si Senator? Of course. Kasama natin dito? Oo naman. Diba? So, kababayan, parating po si Senator Trillanes. Ayan mo. Napanood kasi na naka-live tayo. Naka-live tayo Chinat ko, kaya kanina, habang nag-uusap, dudot ako dito, kausap ko, sabi ko, nandito na si Yusek Claire Castro. Ay, sige, pwede ba ako mag-ano? Sige, sabi ko, punta ka dito. Saka maganda na nandito si Senator Trillanes dahil even before, bago lumantad si Madriaga, nakwento na to ni Senator Trillanes. Na di ba may dalawang cheque na pumasok sa bank account ng Duterte at saka ni VP Sara. At yun nga, di ba ang financier nga nila daw ay si Sammy Uy. So marami nang naibunyag si Senator Trillanes bago pa dumating si Madriaga. So anong nangyayari gano'n? Yung sasabi ngayon ni Senator Trillanes, may nagpapatotoo. Yusek, bilang hindi naman, hindi po kayo Yusek, bilang isang legal na abogado lang po, at kung masasabi nyo dito sa kay Ramil Madriaga na yung affidavit niya ay papasa sa ombudsman na pinapatunayan niya yung mga pangyayaring naganap noon na nagkakaabutan pala ng umabot ng bilyon. Ibig sabihin ba kung credible? Kung credible ba o ano po masasabi nyo? Si Manong Ramil ba? Okay, ganito yan, no. Siyempre ako, abogado ako, meticulosa ako sa bawat sentence, di ba? So, meron siya mga sinasabi doon na detalyado. Patungkol doon kung saan nilagay yung susi, nung nakita niya kung sino na ang nagpaanda ng sasakyan, sino na ang nagmaneho. Siguro, ganito, ang payo lang natin, kung magwi-witness man siya, dapat unang-una tatagan niya yung dibdib niya, maging matapang siya, at lahat ng ebidensya na hawak niya, gamitin niya na. Kasi kung ako ang magiging lawyer nung kabila, talagang pag kinross-examine ko yan, bawat sentence niyan, iisa-isahin ko yan. So dapat ready siya for that. So dapat kumpletuhin niya yung kwento niya.
Oo nga eh. Pero Yusek, sa tingin niyo po, sobrang matimbang yung ano niya kasi ang binabanggit niya, yung isip, ibig sabihin, Inday Sara is my president. Kumbaga, tinignan ko rin po yung FB niya, talagang since 2021, nandun na eh. Nandun na siya talaga yung nagbuo, nag-umpisa ng isip. So, nagja-jive po eh. Tama. Parang ganito eh. Na-content ko siya kagabi. Opo. Ang nakita ko, di ba, ang sabi niya, parang si Pangulong Duterte ang nagbigay, siya ang nagbigay, tama ba? Si Pangulong Duterte ang nagbigay sa kanya kay VP Sara. Protect her, bigay mo lahat and everything, intelligence, intel, operations and everything. Tapos gumawa siya ng, parang convener siya, isa sa convener para sa VP Sara, Sara for President. So in other words, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, na hindi niya papayagan yung anak niya, parang dinidiscourage niya tumakbo dahil babae. Di ba meron siyang kasalita eh? Ang presidency hindi pang babae yan. So hindi ko encourage si Sara Duterte tumakbo dahil ayokong pagdaanan niya yung pinagdaanan ko. That's January 2021, sinabi niya. June 2021, gusto niya nang tumakbo si Sara. Kaya doon mo makikita, sinisiraan niya si Pangulo. Si CBBM at the time. Sinisiraan niya na dahil ang dating talaga, kung hihimay-himayin mo yung bawat pangyayari, nagkukunwari lang, drama na ayaw niyang payagan. Para kunwari hindi sila ganit sa pwesto. Yes. When in fact, talaga. when in fact, ito talaga yung nasa isip nila dahil binigay nila si Madriaga. Tama. Di ba? Tapos biglang pinupush niya magpresidente. Nung umayaw, di ba galit na galit siya kay BBM? Siniraan niya. O ano-ano sinabi niya. Weak leader, everything. Ayun na, lahat na po. Di ba? Pero kasi ito yung naisip ko. Pakikorek ako ha, ito lang naman ang aking nasa isip. Nag-slide down ba si Sara Duterte? Nag-slide down ba siya maging VP? Pero ang balak is Gloria 2.0. I-take over. Para mas mahaba yun. Mas mahaba yung termino. Galing eh, no? Gloria style. Hindi kasi may nakita ako eh. Yung pag-reactivate, tama ba? Pag-activate ng VP SPG, may sinabi siya eh, na tama lang, ina-acknowledge niya, kasi siya nag-request na i-activate ito. Dahil baka dumating yung time, that's June 2022, papanalo pa lang. Na kailangan niya ito dahil baka dumating yung time na magkaroon ng strained relationship ang presidente at vice president. So, ibig sabihin, andang-anda na. Anticipated? Andang-anda na yun. Kaya ka nagbuo ng ganito ilan ba? 433? Na security. Pero ako binabasa ko lang yung sentence na mga pangungusap niya. So, bakit mo naman iisipin, unity nga kayo eh. Bakit mo naman iisipin na magkakaroon kayong strained relationship? Yes. Nasa isip mo na ba yan? Before pa? Patindi. Nawala sa isip ng Pangulo. Nakaset na yung kay Sara Duterte. At nakita natin yan sa bawat hearing sa Senado at Kongreso kung gaano ka-close at maging abogado si Aling Maliit kay Sara Duterte. At the time. Opo. Diba? So, hindi natin alam. Sabi ko, pwedeng mali ako. Pero, yun yung nakikita ko sa mga pangungusap na nabibitawan nila. So, ito bang pang-aaway niya kay Pangulo? Ang Pangulo hindi naman nakikipag-away. Yung pang-aaway niya ba sa Pangulo or nagagalit sa Pangulo ay, sa start drama para magkaroon ng strained relationship. Yes. At gumawa ngayon itong si dating Pangulong Duterte ng issue sa Maisug. Diba? At pumunta silang dalawa ni Amy. At tumatawa sila, pinagtatawanan habang tinatawag na bangag si Pangulong Bongbong. Sino ngayon ang bangag? Sa ICC. Pero may nurse ako nakita, hindi ko naman kilala. Pero nakita ko lang sa isang TikTok yata yun, basta sa isang Reels. Nurse daw siya. Ang symptoms daw ng lulong ay wala kay Pangulong Marcos Jr. Kundi daw, according to her, nasa mga Duterte. Yan yung matanda na nurse po yan sa ibang bansa na
yan ang trabaho. Mag-alaga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebe.